Magandang araw bayang Sabongero. Andito tayo ngayon sa Cebu. At napakaswerte natin dahil ito busy to na breeder pero pinaunlakan niya para ma-interview natin. Andito tayo ngayon sa Bibot Game Farm. No? Dito mismo sa Cebu, hindi ko na sabihin kung saan lugar. No? Basta sa Cebu tayo mga kasabong. Para ma-interview natin siya kung ano ba talaga yung nandito sa farm niya. Saka ano ba yung mga sikreto niya na lagi siyang nagtatsampion sa mga derbies. Kung tinan mo yung lagayan niya ng trope, hindi na parang kailangan mo na ng second floor para malagyan sa susunod na mga derbies. Anyway, si Sir Bibot Monsanto, magiting na sabongero dito sa Cebu. Respetado, tsaka talaga namang ang galing ng mga sweeters mo. Sir, magandang araw. Magandang hapon daw. Sir, pagpasok mo lang, pungkan. Ang gaganda ng mga paligid mo, para kang may mga orange sa paligid. Sir, ano ba ang mga bloodline mo rito? Yung bloodline ko dito, sweaters, hats, at saka yung white hat. So, tatlo lang talaga. Oh, tapos may pakulay, yung bulik at saka yung gray. Yung gray. Pakulay lang yun. Pero yung sweeters mo, sir, maraming klase yan. Dalawa lang. Dalawa. Combination ng Carol and Ding. So, dito sa tatlong bloodlines, ito yung talagang nagkiklik. Tapos, base mo talaga yung sweeter. So, sir, ilan yung palabas mo every year? Every year, palabas ko 700. Pero yung last batch ko, binigay ko sa kapatid ko. Ngayon, mayroon siguro tayo dito mga 500. 500. So, 700 target, yung 200 na sa kapatid mo. Pero by next year, anong plano? Wala, yung lugar, limited yung lugar. Problema, yung area ng lugar, limited. Pero marami pa ditong nasa paligid, kung pinigamitin, Pero dito, sir, kasya-kasya 1,000. Hindi, 700. 700. So, kitang-kita ko, ang ganda, bagong huli yung mga stags natin. Ano ba, may nakuha na ba dito? May bumili na? Yung mga bumibili ng trio, ganyan. Ngayon, meron dito. Mayroon din dito. Timing talaga kami, Pang-gastos. Akala ko pang-stocks namin. Sir, nung nag-umpisa ka sa breeding, alam ko dati nagkukondisyon ka ng manok, no? Pero, sa tingin ko, sweeter lang ba ang una mong inumpisahan or may ibang bloodline kang sinubukan ng una? Yung gusto ko talaga yung sweater kasi mahilig tayo sa magandang manok. Tapos sweater, magandang manok. So, nung una, hindi ka na sumubok ng ibang bloodline. So, nung nakita mo yung sweaters na maganda resulta sa'yo, ito na, tuloy-tuloy na. Kasi yung nakauna sa sweaters dito siguro si Nene Abelio. Nakita ko yung mga sweaters niya, magaling, tapos matapang. Kaya nasa ano ko na gagamitin ko rin sweaters. Oo nga, no? May sabi ka nung una na pag lumabang ka, pumasok ka sa isang ruida, pag ang manok mo puging-pugi, pag matalo, malas lang. Malas na. Pag pangit, bulok ang manok. Nasabi baka sabihin, dala pa ng bulok dito. So, sir, nung una, nag-umpisa ka as nagkukondisyon ka ng manok, no? So, malamang nagkukondisyon ka na rin ng ibang klaseng bloodlines. So, ikumpara natin dito sa sweeters. Ano ba, madali lang ba i-kondisyon yung sweeters or ano ba sistema ng pagkukondisyon nila? Anong kaibahan? Nag-umpisa kami nag-condition, wala pang mga bloodline yun. Nagpili kami ng manok sa anong galing ng manok. Tapos nag-base kami sa sa paghanda sa timbang niya. Timbang. Fighting weight niya. Fighting weight niya. Pero dito sa sweater, sir? Sa sweaters ngayon, na ang manok ko gusto i-hard training. Parati siya nakasampi, ganyan. So, yun ang talagang gustong-gusto ng sweater para gumalaw siya. So, ibig sabihin yan, sir, yung sweater mo, kahit anong hard training, kayang-kaya niya tanggapin? Yung sweaters ko, yung paghanda ng sweaters ko, yung hindi naman ganoon ka-hard. Grabing hard. Basta lang, pailaw, sampi, yun lang. Talagang may... Ganyan lang. Kahit na sabihin natin na medyo konting rotation, pero talagang sagad yung training sa kanila. Tapos yung katawan nila, kailangan lean sila. Lean sila. Hindi pwede yung punong-puno. Hindi pwede yung buka na buka. Buka na buka. Apektado yung fighting style nila pag buka-buka sila. Sir, lumaban ka ng
Boracay Challenge Bull Stag nilaban. Lumabang ka ng Palawan Challenge Bull Stag pa rin yung nilaban mo. Maganda score ha. Lumaban ka sa Dakak, nag-champion ka sa Bohol, lumaban ka sa Lawag. Puro sweaters to. Anong kaibahan ng Bull Stag tsaka Stag, Bull Stag tsaka Cox during sa paghahanda? Yung sa Boracay at saka sa Palawan, napilitan akong lumaban ng busta kasi wala akong kak. Nakakahiya naman sa Thunderbird, hindi tayo lumaban. Diba? Oo. So, bahala na, paswerte na lang. Pero insurance. For insurance. Oo. Dito naman sa mga kak na ginamit mo, Yung mga ginagamit ko usually, mga sweater McLean. so may halo silang hats. Yung McLean ko, galing ko yan kay Magdulaw. Julaw rin nyo. Partner mo lagi. So, yung stag, yung ano mo talaga, yung manok. Stags, bull stag, saka cox parehas yung sistema sa pagkondisyon. Pero, may iba kasi sabi na may manok sila, late maturing, may manok sila, early maturing. Sa'yo, ano siyang klase? Para sa akin, pareho lang kasi nakita nyo, bitaw natin ng stag, bitaw tayo ng bull stag. Bitaw ng cox, parehas lang. Pareho. So, maganda. No? So, yung mga gustong kumuha nito, walang sayang kasi kung bumili ka ng stags dito, babustags or cox, talagang pumapalo yung ano. So, Bot, napansin ko, no, yung mga bumibili dito, napakaswerte nila kasi pag bumili sila as stag, pinilang ilaban sa stag. No? Pag mananalo, piling ilaban sa bull stag. Pag manalo, piling ilaban sa cox. Napakaswerte, no? Pag nanalo. Karamihan nakita ko, maganda. Kahit ako, napansin ko. Sarili ko, galing sa'yo. Maganda yung talaga performance. So, nakakatulong ba rito yung feeding? Management sa manok. Bago ako mag-umpisa mag-breed, ano ko muna kung anong maganda pagkain. Tapos nakita ko yung Thunderbird, yung manok ko, day 1 pa lang nasa sa barn sila. Tapos bahala na sila lumalabas. Pakain ko lang sila ng booster ng Thunderbird. Hanggang 30 days. 30 days. Tapos 30 days, going to 4 months sila, ginagamit ko yung stag developer. Then 4 months up, yung 4 plus. 4 plus na. Thunderbird. Madali lang, walang sakit sa ulo. Alam mo na ano pagkain mo, diba? Diretso lang, no? Diretso na. Nakita ko, sir, bago ka nagiging endorser namin, nung una na ako pa yata yung rumuruta sa'yo, Thunderbird ka na talaga. Hindi pa ako nag-endorse sa Thunderbird. Isa ka sa mga endorsers namin talaga na nung una pa gumamit, all the way from booster to conditioning at saka maintenance, saka pati gamot. No? Kita mo naman yung maintenance ko, yung ginagamit ko. Kaya nga, ang lakas pumalo ng manok, no? Wala kang kitang sayang kasi connect yung palo ng mga manok. Ang lakas talaga, dilibak. Tamang-tama, Sir Bibot, may dala kong pulahan. Yung mga kargador, gawin ko itong kargador eh. Kasi kung sa manok to, sweeter rin to eh. Ay. Hi, Doc! Hi, Sir Bebot! Hi, tsaka lo, no? Halsa din. So, sir, eto sir. Hindi daw nila kaya buhatin. So, kumukuha ko ng mga tao sa warehouse para magbitbit. So, itong mga sako na to bayang sa Bungero, no? Ano to eh? Naka-craft bag sila. Ito yung isa sa produkto ng Thunderbird. Minsan kasi pag bumili ka sa tindahan, kilo-kilo lang. Pero Sir Bibot, ito, by bags talaga yung yung order nila. Hindi yung per kilo-kilo, yung 25 kilos mismo, no? Yung Stag Developer 4 Plus tsaka yung Enerton. So, para sa mga taga Visayas, Mindanao tsaka sa Luzon, no? Mayroong available na naka-craft bag. Kaya ito yung gusto ni Sir kasi kung isa-isa lang, kulang. Sayang, no? Dapat dalawa-dalawa. Bayang sa Bungero ang paggamit ng Thunderbird products, no? Mayroon kaming Thunderbird BB Stag Booster para sa D-Old to 1 month. Pagdating naman sa 1 month to 4 months, mayroon kaming Stag Developer Crumble. Naka-crumble, no? Tapos ito namang pagdating ng 4 months and up, mayroon kaming tinatawag na Stag Developer 4 Plus na micro pellets. Tamang-tama sa mga cockerels na 4 months and up. Then pagdating sa 6 months na po, gusto ko yung mag-pre-con, gusto ko yung magpakain ng maganda at saka sanayin yung mga
tags saka cocks niyo para kumain ng may greens saka pellets, ito na, Enerton. Napakagandang feeds, bayang Sabongero. Sir, kumusta naman yung sistema mo sa pag-feed ng mga manok, no? From Stag Developer 4 Plus to Enerton. Ano naman ng sistema mo? Yung ginawa ko, every Sunday dito, fasting kami. Mm. Sinadya ko sa Sunday para purga sa Sunday ng hapon, Mm. tapos umaga ng Monday, Monday, bigay na ng Enerton. Kalahati lang muna. lahati na muna. Kasi manibago sila. Monday bago sila. Pero walang problema, sir, yung Enerton saka Stag Developer 4 Plus. Kasi, parehas-parehas lang ang pagkagawa niyan eh. Dito naka-micro pellets, ito may halong grains lang. So maganda ang resulta. Hindi manibago yung katawan ng manok. Kumusta naman ang katawan ng mga manok, sir? Na from Stag Developer 4 Plus, diretso ka na sa Enerton. Basta mapurga mo lang, maganda. Mm. Tapos after purga, sa gabi, tinuturukan namin ng biksan. Maganda. Maganda, no? Maganda. Maganda yung tabi natin na. Girls, daming salamat nyo, ha? Tapos, Welcome po. ma-selfie muna tayo para mayroon tayong souvenir dito sa farm ni Sir Rizzo. Okay. Okay. Sir, pwede kang pumasok, sir. Bahala na mula ako. Maiksi kasi yung kamay ko, sir. Pero okay na. Ganda ng background na pulang-pula, sir. Okay, thank you. Thank you, girls. Welcome, Doc. Ako nang bahala nito. Bahala dyan, Doc, ha? Bigat kasi. Oh, kayang-kaya ko to. Sir, bago tayo magbitaw doon sa Ruida, pwede bang magbigay ka ng tip doon sa mga bayang Sabongero na nanonood sa atin? Yung tip ko lang, mamili kayo ng gusto nyong bloodline, yung magandang bloodline, tapos huwag nyo lang kalimutan yung produkto ng Thunderbird para hindi kayo mawala sa pag-ano nyo sa manok. Mawala sa lifeline. Girls, napakaswerte ng Thunderbird na nakuha Sir Bibot as endorser kasi una, napakagaling ng manok niya, ang gaganda ng mga manok niya, saka of course, siya Thunderbird user talaga ever since na nagmamanok siya. So, paalam na tayo, girls, ha? Init na, Doc. Sige. Grabe ba? Ang init niyo, ha? So, hanggang sa susunod na Sabado, ako pa rin si Dr. Hansidal dito sa Inilog HD nagsasabing Thunderbird noon? Thunderbird ngayon. Thunderbird, the winning formula. Bye-bye. Wala na ba?